Oh, kaibigan, I'm sure very interesting topic to. Maraming lalaki manonood sa video natin. Ito yung number 1 na gamot na laging pinapareseta sa akin. Pag tinatawag ako, Doc, may sikreto ko, kailangan ko ng reseta, kailangan secret muna. Ito ang laging hinihingi sa akin bilang internist at cardiologist. So, sino pwede gumamit ng Viagra? Ano benefits? Ano side effects? Sino pwede, hindi pwede? Ginagamit to na pampalakas sa mga lalaki na mahina na sa sex. Okay? Ayan. At mamaya, sa ending ng video, meron pa akong ituturo sa inyo. Merong Viagra, parang Viagra na gamot na pangbabae. Bago pa lang na-approve. Flibanserin, pambabae naman. Tingnan natin sino pwede at sino rin ang hindi dapat uminom. Okay, anong epekto nito sa katawan? Alam nyo ba, marami tayong mga trivia. Hindi pwede isabay ang Viagra sa crispy pata o lechon o fatty foods. Pag sinabay mo, halos mawawala ng epekto o tatagal ang epekto niya. Hindi po sinasabay. Mamaya tuturo natin lahat. Pero sa ngayon, ano cause ng erectile dysfunction or yung ayaw tumigas si manoy ng lalaki? Basically, isang problem is nagkakaedad ng lalaki. Age over 40, over 50, mapapansin nyo na medyo mas mahina na, hindi na ganun katagal, hindi na ganun katigas, kalakas o kadami ang lumalabas. O sa mga lalaki, pwede mag-comment. Sabihin nyo, 16 na. Na-imagine ko na comment nyo. 16 na ako, bali wala yan, Doc. Pareho pa rin, malakas pa rin. Pwede naman magyabang, wala naman problema. Diba? So, ano mga causes, bakit humihina? First is age. Kung kayo ay hindi humihina, kahit sa edad 60, 70, congratulations. At iba pa, diabetes. Diabetes talaga ang number 1 nagpapahina. Kasi yung mga ugat, pag nagbabara yung mga ugat natin, hindi lang ugat sa puso nagbabara. Puso nagbabara, utak nagbabara, paa nagbabara. Doon din sa ari ng lalaki nagbabara din sa pag-diabetes. Yan, 5 years, huwag gamutin ng diabetes. Marami impotent na. So, may sakit sa puso, high blood, cholesterol, barado yung paa, yung mga ugat. May problema dito sa pelvic area. Malakas uminom ng alak. Okay? Mas malakas ka uminom ng alak, mas mahina performance. Mas mayabang lang siguro magkwento, pero sa performance, mas nakakahina siya. Depressant ang alak Depressant siya, nakaka-depress, nakakababa lahat. Smoking, vaping, nakakahina din. Kasi smoking, nakakabara siya ng mga ugat Kaya nakaka-cause ng sakit sa puso. At stress. Pag maraming iniisip, maraming problema, yan. Mawawala ng hihina din ng performance. Hindi lang sa lalaki, pati sa babae rin. Pati sa babae meron din. Kasi sa babae naman, wala nga talagang sinasabi natin yung kailangan tumigas. Pero at least yung blood flow Pag mas maraming blood flow sa pelvic area ng babae, mas maganda rin yung performance at yung nararamdaman nila. 4 ngayon, basically yung common na binibigay na gamot para sa erectile dysfunction or impotence. Ito yung mga brand names. Kasi yung generic, papakita ko yung generic name pero baka hindi nyo makilala yung iba ang Viagra, ito yung Sildenafil na generic. 1998 pa, ito yung una. Merong Cialis, merong Levitra, merong bago na Stendra. Ito yung parang second generation na. Ang trabaho nitong mga gamot na to ay binablock nila isang enzyme. Pangalan, phosphodiesterase. Ibig sabihin, pag na-block niya to, mas tumataas yung isang magandang chemical sa katawan. Good to ito nitric oxide. Pag dumami yan, mas nagre-relax yung muscle doon sa ari ng lalaki at pag nag-relax, mas maraming dugo papasok. Pag mas maraming dugo papasok, mas tumitigas siya. Okay? So, tingnan muna natin sa Sildenafil or Viagra. Ang maganda po sa Viagra ngayon, meron ng generic. Dati mahal So, pag generic, kahit wala ng brand Sildenafil na, kung ano man. Diba? So, pag generic, mas mura na siya. Effective din. Diba? Ito yung mga dose niya. Usually, may 25 mg, may 50, may 100. Tuturo ko mamaya kung paano
iniinom, sino pwede mababa, sino pwede mataas. Ito, tingnan nyo, ano epekto niya? Usually, within 27 minutes, within 30 minutes, ang average time na e-epekto yung gamot. Ayan o, 27 minutes. So, dapat mga 30 minutes before. Pero ang mga iba dyan siguro, mga macho siguro, ayan o, 12 minutes lang, effective na. Okay, sabihin nyo, oh, very effective, oh, hindi ko kailangan yan. Tawag sa kanila first responders. Ibig sabihin, 12 minutes pa lang, pagkainom pa lang, may effect agad yung gamot. Ano yung maximum effect? Ang maximum effect ng gamot pagkainom mo ay 1 hour, 57 minutes. So, nandyan yung timing. So, hindi pwede inumin mo sa umaga, tapos magsasama kayo sa gabi, eh wala nang epekto yun. At tapos, hanggang 4 hours usually ang effect. By 4 hours, medyo nabawasan na yung gamot. By 10 hours, 4 to 10 hours, halos wala na, mahina na. Dito na wala na lahat. Okay, so usually within 4 hours. Ang effect niya, ito effect ng mga sildenafil at ibang gamot sa katawan. Yun na nga ang hinahanap na epekto ng mga kalalakihan ay yun nga sa private part, pero may mga side effect din siya. Okay, may side effect, may mga visual disturbance, naglalabo yung mata, blood pressure pwede bumagsak. Ayan, no? Oo. Sumasakit ulo, parang sinisipon, namumula yung mukha. Pero sabi ko nga, yung mga lalaki, wala naman sila pakialam sa side effect. Eh. Okay lang ma-side effect yung buong katawan, basta makuha nila yung gusto nilang epekto. So, sino ang bawal? Ito napakalaga. So, bilang cardiologist, ito lagi ang tinitignan ko. May tao, pag binigyan mo ng sildenafil, Viagra at ibang mga gamot, delikado. May namamatay dahil dito. Bakit namamatay? Kasi may sakit na siya sa puso. Kung meron na kayong sakit sa puso, palagay natin, may bara na yung puso nyo. Tapos may iniinom kayong gamot na pampaluwag dun sa ugat natin. Ibig sabihin, may angina na kayo. Pag umakyat ng 2 palapag, umakyat papuntang MRT, hingal na, hapo na, tapos parang mabigat na ang dibdib. Maglakad ng malayo, bumibigat ang dibdib, parang may nakadagan for 15 minutes, tapos pag nagpahinga kayo ng mga 10-15 minutes, unti-unti mawawala yung sakit sa dibdib, barado yung ugat sa puso. Sila ang bawal uminom ng Viagra. Lalo na kung umiinom kayo, syempre may bara yung ugat nyo sa puso, madalas sumasakit yung dibdib nyo, baka pag-akyat na hagdanan, pagdumi sa CR, pagbuhat na mabigat. So bibigyan kayo ng doktor nyo ng nitrates. Ano ba tong nitrates? Ito yung isosorbide mononitrate, yung mga Imdur, Isordil, may Ismo, iba-ibang mga brands. May nitroglycerin, may ISDN, lahat yan iba-ibang pangalan. Basta nitrate siya, bawal na bawal isabay dito. Pwede bumagsak ang blood pressure, mag-collapse yung tao. Kaya nga, ang payo nga dito, kung meron kayong bara sa puso, papacheck pa sa doktor, sa cardiologist. Minsan, tinetreadmill test pa kung kakayanin mo yung gamot. Ito yung Viagra, sildenafil. Ito yung nitrates, gamot sa puso, bawal ipagsabay. Nitrates don't mix with sildenafil. Pag sinabay mo pa, parehong pathway, parehong enzyme ang tinatamaan nila, babagsak ang blood pressure. Deadly. Lagot. Okay? Meron pa ibang mga effects ito. Papakita natin, ha. So, akala ng iba, ito yung maling akala. Akala ng iba, basta uminom lang sila ng sildenafil, Viagra, Cialis, Levitra, okay na lahat. Hindi po. Kahit uminom ka ng maraming gamot, hindi siya magic. Kailangan may gusto ka rin doon sa partner mo. Yan, no? Walang epekto ang gamot kung wala ka pa rin gusto doon sa partner mo. Sabi nga ni Dr. Gatchalian, isang urologist, napakagaling. Lagi ko siya ginigay. Sabi niya, the most sexual organ ng katawan ay hindi yung private part, kundi yung utak. Nasa utak, nasa imagination. Ayan, no? Okay? Tapos, gano'n ka-effective itong gamot? Usually, 70% effective po siya. 70%. Pero, kung may diabetes na,
Ang taas ng blood sugar, hindi ginagamot yung mga sakit, di ba? Ibig sabihin, nasira na yung katawan dahil sa mga maraming sakit, sa bisyo, sa sigarilyo, sa pagkain, 50% effective na lang siya. So parang kahit uminom ka, meron nga nagsasabi sa akin, Dok, wala na rin epekto eh. Uminom na ako ng Viagra, tinaas ko na yung dosis, sinubukan ko na yung mga Cialis, walang epekto kasi sira na rin yung katawan. Okay? So yan ang problema. At bawal isabay sa pagkain tulad ng sinabi ko. Usually, dapat walang laman ng tiyan. O, tingnan natin yung 4 na choices ninyo. Okay? Ito yung mga brand names, Viagra, Sildenafil ang generic, Cialis, Tadalafil, Levitra, Stendra yung bago. Ito yung mga dosage nila. Ano ibig sabihin nito? Normally, pag may 25, 50 mg, 100 mg, pwede subukan 25 muna. Then, susubukan 50, unti-unti. Huwag agad high dose. Diba? Baka masobran. Mas mataas ang dose, mas mataas yung side effect. Pag dito naman sa Cialis, pwede 2.5 muna, pwede 5. Titingnan kung effective na. Dito sa 4, parang pumipili ka ng cellphone eh. Usually, 4 hours ang epekto. Within 30 minutes, umaandar na siya. Actually, mas mabilis itong isa, 15 minutes. Okay, 4 to 5 hours. Pero, merong isa dito sa 4, parang which do not belong, parang superpower siya. Itong Cialis, Tadalafil, 36 hours. Napakatagal ng epekto. Kung gusto mo long term, ito pang long term siya. Tuloy-tuloy, pwede one day. Hindi nga 30 minutes before ito, napakatagal. Tapos meron sila lahat mga side effect Lahat sila may mga side effect, headache, flushing, runny nose, back pain. Ang pinakamaraming side effect, ayon sa pag-aaral, yung naunang na-imbento, which is Viagra. 1998 pa kasi na-imbento. Mas marami siyang side effect, syempre. Pero yung mga bagong gamot like Stendra, Avanafil, mas konti ang side effect. Ang maganda dito sa Masuluma, may generic, kaya mura. Pwede kayo bumili ng generic na Sildenafil. Okay? Pag gusto kumain, minsan may nakita akong advertisement sa isang motel, pinapakita ni Doc Lisa, di ba? Free crispy pata, free gamit. Hindi po pwede sabay ang crispy pata o pritong pagkain sa pag-inom ng gamot. Yan, High-fat meals may make it take longer to work. Pag kumain ka ng matataba, hindi na i-epekto, matagal. Sabi ba't hindi kasi pag maraming matataba kang kinakain, pag very oily kinakain mo, matagal mananatili sa tiyan natin yan. Hindi lang 4 hours, parang hindi siya matunawan, di ba? Pag oily ang kinakain mo. Kung gusto mo kumain, bago gamitin ng gamot, ang pwede lang sa'yo, itong Cialis, 36 hours. Pwede siya with food. Okay? So, ito yung mga dosage niya. Pakita natin, Doc Lisa. Depende sa dose. May 25. Ito po ang mahalaga dito sa slide. Tignan nyo, Pag 65 years old ka na, ano ibig sabihin? Karamihan ng nagpapareseta sa akin ito ay senior or mas matanda. Siguro mga 50s. Mas matanda na, mas maingat. Mas matanda, mas maraming side effect, mas delikado. Kasi mas matanda, mas nagkakaroon ng sakit sa puso So, pag more than 65 or 60 ka, low dose lang tayo. Okay, wag mo subukan yung mataas na dose. Kung ano ang dose nito, let's say Cialis, 2.5, 5, 10, 20. Dito ka muna sa 2.5 o sa 5 muna tayo. Diba? Or yung iba, hindi to effective sa akin, lipat ako sa iba. So, tinatrial mo para mahanap mo yung gusto mong epekto. Okay? Ito naman yung mga side effect. Nakita nyo, ang Sildenafil, mas marami siyang side effect. Mas walang side effect itong mga bago. Stuffy, runny nose, headache, dizziness, upset stomach, nausea, vision changes, parang nag-iiba. I think may kulay-kulay nakita. Rashes, flushing, muscle ache, back pain. Baliwala naman to sa mga lalaki. Lahat, kahit damihan mo pa to, di ba? Ay talagang gagamit pa rin. Ito kasi medically yung talagang, itong mga gamot, proven siya. Meron siyang pag-aaral. Yung mga iba na sinasabi, tingnan nyo na lang kung may pag-aaral, sa inyo naman.
kung may effect or wala. Drug interaction, bawal sa mga nitrates tulad na sinabi ko. Isosorbide mononitrate ay nitroglycerin. May isang side effect na delikado. Okay? Ito, bihira mangyari. Ayan, baka may magko-comment. May tinatawag na priapism. Hindi nyo alam anong priapism. Ang priapism, ibig sabihin, matagal na tumigas yung private part, yung ari ng lalaki, more than 4 hours. So, 4 hours na, ayaw pa rin siya lumambot, which is an emergency. Hindi na to normal. Okay? Yung mga mayayabang dyan, hindi na to normal. Delikado po to. Kasi pag more than 4 hours, may dalawang klase. May ischemic, non-ischemic. Sabi ng ischemic, barado. So, possible nagbara na, ayaw na talaga lumambot, medical emergency yan, kung ischemic. Kasi nagbara mawawalan ng blood supply yung part. So, masisira siya. Masisira, pwedeng mamatay yung private part. Naipit. Ayan, no? So, kailangan dalhin agad sa emergency room. Pag more than 4 hours, ayaw pa mawala yung epekto. May ganong side effect. Bira lang naman. Pero syempre, mas gusto ko ituro sa inyo yung natural remedy na hindi nagagamit ng gamot. Lagi naman yun ang gusto natin, di ba? So, ang natural remedy, syempre, magpapayat, mag-exercise araw-araw, gamutin ang diabetes nyo, gamutin ang high blood ninyo, di ba? Minsan nakukuha na dyan, kumain ng tama, papakita ko tigil ang sigarilyo, iwas sa mga sleeping pills, tsaka painkillers, iwas din sa painkillers, at ito meron mga exercises. So, exercise, magpapayat, may tulong talaga yan sa sexual performance. Ito, mga bridging at iba pang exercise sa pelvis. Merong mga pagkain, hindi naman talaga magic katulad ng gamot, no? Pero healthy siya, hindi siya nakakabara ng ugat eh. Yung mga mamantika, matataba, processed foods, matatamis, yun po, kung ano yung masama sa puso, sa diabetes, yun din na masama sa buong katawan eh. Diba? Parang ito ang mas oysters, siguro, pero wala namang ganun pag-aaral. Pakwan may arginine eh. May arginine, pampaluwag ng ugat din siya. Avocado, may healthy fats. Isda, merong omega-3 fatty acids, mga gulay, broccoli, dark chocolate, peanut, garlic. Wala namang masama. Yung iba dito mataas sa zinc, keso mataas sa zinc. Ang zinc kailangan ng semilya para dumami ang semilya. Pero ito kasi, natural remedy lang, less stress, less iniisip. Pwede po. At yung sinasabi ko kanina, meron ng bagong gamot, hindi siya Viagra. Tinawag lang ng Viagra pang babae. Pero ang pangalan niya, Flibanserin. Ibang gamot siya. Flibanserin, bagong approved sa Amerika na binibigay sa babae. Kaya lang ito, hindi siya 1 tablet. Ang mga Viagra, 1 tablet lang eh. 1 to 2 tablets lang ang reseta kung ilan lang ang gagamitin. Ito, iniinom 1 month or 2 months. Eh. Ito. Pero meron din siyang side effect. Bawal din isabay sa alak, bawal sa may liver disease. Pero ayon sa isang pag-aaral, I think, finalo up sila ng mga, 6 months. Medyo maganda epekto. Pero bago pala yung gamot. Ako kasi sa bagong gamot, hindi ako ganun ka-hot or excited sa bagong gamot. Okay? Any questions, Doc Lisa? Okay. So, yun po. Sana po nakatulong ang video natin. Meron akong gusto i-add na topic eh. Secret topic to eh. O, siningit ko lang sa loob. Merong tinatawag, nilagay ko lang sa dulo. Merong tinatawag na porn-induced erectile dysfunction. Ito dumadami sa buong mundo ngayon. Yung kakanood ng mga malalaswang videos, hindi nakakatulong. Nagkukos ng impotence. Makikita nyo yan. Bakit? Iba kasi yun eh. Parang naano yung utak mo na parang nanood ka ng movie na sobrang exciting, na lahat na lang ng klase nakita mo, lalo na yung mga kabataan nakikita nila. Kaya hindi na makakompare yung tunay na tao. Kaya pagdating sa tunay na tao, parang wala na, parang ano ka na, groggy na, nag-erectile dysfunction, parang naano yung utak na nila. Ito very common ngayon. Diba? May gamot dyan, may solution. Ito yung solution. So, dapat i-cut out mo muna sa lahat ng cellphone mo. Huwag mo na manood niyan.
Kasi malaking kita niya ng mga ibang tao eh. So, wag manood niya ng mga masyadong pa-sexy. Nakita niya naman, di ba? Basta nagpapa-sexy, nagpapaganda, daming views. Di ba? Pero nakakasira siya sa relationship. Nakakasira. Ang gawin nyo, pakita mo Doc Lisa, mag-exercise ka. Ilinisin ang utak. Mag-exercise, yan, mag-jogging, mag-meditate, mag-relax, matulog ng maayos. Yan, no? Okay? Magsama kasama si Mrs. kasama yung partner, doon ka mag-focus. So, wag kang manood for several months, unti-unti aayos din yan. Unti-unti maayos yung utak mo. Yan lang ang solution para kang nagre-rehab ka ng utak mo pag nakakanood ka ng ganitong masasamang palabas. Kaya yun na nga po, yan ang tips natin sa ating kababayan. Thank you very much. Salamat po.